Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa Portugal ang puganteng si Zaldico. Nakikipag-ugnayan na raw ang Pilipinas sa Portugal para maibalik sa Pilipinas ang dating kongresista. Live mula sa New York, USA, nasa frontline ang balitang yan si Maricel Halili. Marce, bukod dito sa update kay Zaldico, ano pa ang tinalakay dyan ni Pangulong Marcos? Angela, Jester, lumipad na nga pabalik sa Pilipinas itong si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang 2 araw niya na working visit dito sa New York. Pero bago siya lumipad pabalik dyan sa Pilipinas, sinagot muna niya yung iba't ibang mga importanteng issue, kabilang na dyan yung concerns natin tungkol sa Middle East conflict, etong issues tungkol sa ICI, and of course, nasa na nga ba si Congressman Zaldico. Naghahanap ang pamahalaan ng ibang bansang pwedeng pagkunan ng supply ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong patuloy sa pagsipa ang presyo ng petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Sabi ng Pangulo, sapat pa ang supply ng langis sa bansa. Hindi raw kasama sa estimate ang produktong dumaraan sa Strait of Hormuz. Muli ring iginiit ng Pangulo, isa-certify as urgent niya ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency power para tapyasan ng excise tax sa langis. Patuloy din daw ang paghahanda ng chartered flights para ma-repatriate ang mga kababayan nating naiipit sa gulo sa Middle East. Narito ang sinabi ni Pangulong Marcos. What we asked of the legislatures, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the president. Sinusubukan din daw ng administrasyon na panatilihing mababa ang presyo ng mga bilihin. Pero kapag tumaas ang halaga ng petrolyo, madalas nagsusunuran na ang mga ito. Marami man na nag-aalala sa epekto sa Middle East conflict, hindi pa rin dapat kalimutan ang issue sa korupsyon. Kaya natanong si Pangulong Marcos kung nasaan na nga ba si dating Congressman Zaldico na isa sa mga sangkot sa flood control anomaly. Sabi ng Pangulo, nasa Portugal pa ito pero hindi simple ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Pakinggan natin ang sinabi ni PBBM. Naglagay na tayo ng red notice sa Interpol at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. And that's the process that you do not send your own police to go and pick him up kasi wala naman jurisdiction ng police dun sa kung saan yung ibang bansa. So they cannot arrest anyone. So it will have to be with the assistance of the hosting country. Yun nga lang, mismo ang Independent Commission for Infrastructure na siyang dapat nag-iimbestiga sa anomalya, malabo pa rin ang kapalaran. Medyo matagal na kasi pinag-aaralan kung dapat na silang i-abolish o hindi. Pero hanggang ngayon, hindi pa malinaw ang desisyon. Narito ang sinabi ni PBBM. Let us see what else that they can do. But for now, their brief has already been fulfilled. Bago ang panayam sa media, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa US Medical Glove Company para sa bagong investment sa Pilipinas. Tinatayang nasa $200 million ang ipupuhunan nila sa ating bansa na pwedeng makapagbigay ng trabaho sa nasa 2,000 Pinoy. Nakipag-usap din siya kay US Undersecretary of War for Policy, Eldridge Colby, para higit na pagtibayin ang defense partnership ng Amerika at ng Pilipinas. Jester, Angela, bago nga umalis si PBBM mula dito sa New York, sinabi niya rin yung kanyang optimism na sana nga ay mapagbigyan tayo ng United Nations na maibigay yung non-permanent seat sa United Nations Security Council para naman mabigyan ng boses ang Pilipinas sa security issues. Jester, Angela? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.